ang sabi ng Biblia, siya lang ang may kakayanan nito na magpaunawa at magpahayag sa atin. Ang sabi niya, kung tatawag ka, ito po yung pangako ng Lord, kung tatawag ka sa akin, tatawag sa madaling salita ay manalangin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo munawaan. Sa pananalangin at sa ating pagtawag sa Diyos, anuman po ang ating mga hihilingin sa Panginoon sa lahat po ng nakikinig sa amin ngayon all around the Philippines, nationwide, from Luzon, Visayas at Mindanao, okay? At doon po sa mga ating pong mga kababayan nasa abroad, ng mga OFWs, nais ko pong ipaalala at dalhin sa inyo ang mensaheng ito ng Panginoon. First, be positive. Una, maging positibo tayo kung ano yung hinihingi natin. Halimbawa, paano ba yon? Yung pagiging positibo. Kapag hiningi mo ang isang bagay sa Panginoon, huwag mong pagdudahan kung ano yung iyong hiningi o hiniling. May ganito kasi Sir Bong, after mong hingin ang isang bagay o mag-pray kay Lord, Lord, kailangan ko ng ganito, higit kong kailangan yung bagay na yan. Tapos sa isip mo pala, may ganito, bibigay kaya sa akin ng Panginoon yon? May duda. Ibibigay kaya ni Lord yung, oh yes, may doubt, may duda. Which is, if we talk about faith in prayer, ang ibig sabihin po niyan, be positive. Ang prinsipyo, Sir Bong, ng Biblia ay kung ano man daw ang hiningi mo sa Panginoon, isipin mo na. Isipin mo na ito'y tinanggap mo na kahit wala pa. That is faith. Mark chapter 11 verse 24 po, Sir Bong. Marcos 11:24. Ano ulit, Pastor? Ayan, yan po yung prinsipyo. Yan. Marcos. Okay. Marcos 11:24. Marcos 11:24 tayo. Ito yung sinasabi sa Marcos 11:24. Sabay nyo na rin mababasa po dyan sa wall natin, mga pamilya. Ito yung sinasabi. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin, mananampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap na ninyo. Amen. Amen. Sir Bong, binanggit po yung salitang sumampalataya kayong natanggap nga ninyo ito at matatanggap nga. Ibig sabihin past tense, pero ang condition is nagpe-pray ka pa lang. Okay? Hinihingi mo pa lang sa Panginoon yung isang bagay, ang tinuturong prinsipyo si Jesus po yan. Yan ay makikita doon sa aral ng puno ng igos. Na yung igos, nang minsang si Jesus ay nagutom, siya po ay tumingala sa isang punong kahoy, naroon siya sa tapat ng isang puno ng igos. Nakita niya walang bunga. At sinabi niya doon na wala nang actually yun po yung sinabi niya lang, wala nang makakatikim pa ng bunga mo kahit kailan. Pagkakinabukasan, pagdaan po nila, narinig yun ng mga alagad, pagkadaan nila muli sa lugar na yon, nakita ng mga alagad na yung igos ay namatay. Okay. Kaya, nagtanong sa kanya si Pedro, sabi sa kanya, Guro, namatay po yung puno ng igos. Okay? Na sinumpa mo. Now, what does it means? Itinuro ni Jesus, sabi niya, sa verse 22, sumagot sa Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo kung sabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, at hindi siya nag-aalinlangan, kundi nanalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Okay? Kung tayo daw, ano man daw po yung ating sinasabi, ay ating pananaligan, sabi ng Biblia, ito'y gagawin ng Ama. Sa verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingi ninyo sa panalangin, ulitin ko po sa lahat. Panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Ito po yung sinabi ko kanina, na in prayer, we must to be positive. Positibo dapat tayo sa ating mga panalangin at kahilingan sa Panginoon. Bakit po? Dahil napaka-importante na ang lahat po ng mga tumatawag o dumadalangin sa Panginoon, nasan man tayo, sa lahat po ng mga nasa abroad, lahat ng nakikinig po sa amin sa Alpha and Omega,
sa bansang Pilipinas ngayon, from Luzon, Visayas sa Mindanao, saan man po tayo, ano man po ang kalagayan natin sa buhay, if we seek God diligently, kapag hinanap natin ng buong puso, ng buong kababaan ang ating Diyos, at tayo ay tumawag sa Kanya, ang pangako ng Diyos, pakikinggan niya po tayo, diringgin niya ang ating mga pagtawag. Alam ko po na marami sa mga nasa abroad ang nahihirapan na, marahil ang iba naririnig ko nga po sa balita, gusto nang umuwi, pero hindi makauwi dahil nga po sa maraming mga bagay-bagay, gustong magbakasyon, hindi makabakasyon. Gusto ko pong ipaalala sa inyo na huwag kayong mawawalan ng pag-asa at manatili po tayong manalangin. Okay? Psalms chapter 91 verse 15. He shall call upon me, I will answer thee. Okay? Psalms chapter 91 Sir Bong verse 15. Okay. Isa sa mga Bible chapter na kinakagusto natin. Psalm 91. 15, ito yung sinasabi, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Ay 15, ito yung sa 15. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya, ililigtas ko siya at pararangalan. Amen. Ito yung sinasabi. 15. Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ito po yung isang pangako ng pagtugon ng Diyos. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at ang bawat isa ay pararangalan. Purihin po ang Panginoon. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Ang pangako ng Diyos ay hindi lamang po yung tugunin ka sa iyong panalangin, kundi ang ikaw ay kanyang tulungan at samahan o sakluluhan sa gitna po ng mga panganib. Kaya kung may hilahil, sabi niya, siya ang tutulong sa atin. Mga kapatid sa Panginoon, huwag po tayong magdadalawang isip o huwag po tayong mag-aalinlangan, huwag tayong magdududa sa mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Katulad nga po ng madalas ninyong marinig, hindi lamang po sa akin at sa marami pang mga pastor o mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ang pagtugon ng Diyos ay nasa tatlo lang yan. Tatlong bagay. Una, yes. Pag sinagot ng Lord ang iyong panalangin, isa lang pong ibig sabihin, ito'y kalooban niya sa buhay niyo. Pangalawa, yung tugon na no. Kapag hindi natin nakamit kung ano yung mga bagay na ating hinihingi sa Diyos, marahil may mga bagay na hinihingi tayo sa Panginoon na hindi tinutugon ng Lord. Ano po ang dahilan? Isa lamang po yan. Hindi kalooban ng Panginoon para sa atin ang mga bagay-bagay. Totoo, may mga bagay tayo na gusto, hinihingi natin sa Panginoon. Pero ang Diyos po ang nakakaalam ng mga bagay-bagay kung ano ang higit na harapan. Dapat kung ano po yung higit na nakalugod sa harapan sa mga bagay na atin pong hinihiling. Pangatlo po yung salitang wait, paghihintay. Na kapag tayo po ay may hiniling sa Lord, hindi agad natin matatanggap ang mga bagay-bagay. Sapagkat ang Diyos, bibigay niya ang mga bagay ayon sa ating kahilingan sa tamang panahon. No? Katulad na nga lang po, magpe-pray tayo ng hingi ka sa Panginoon, humingi ka sa Lord ng barko. Lord, bless mo ako, bigyan mo ako ng barko. Pag hingi mo ng barko, wala ka namang kapitan, syempre. Tapos, parang mga bagay na imposible. Actually, medyo joke lang pong pakikinggan yan. Humingi ka sa Lord ng barko. Pero yung kapasidad pala nun, yung pagkakaroon ng barko, hindi mo naman pala kaya. Sobra yung ating paghingi. So hindi talaga yan magmamaterialize, hindi ang lulubin ng Panginoon kasi pahirap sa atin. Minsan naman, may mga bagay na humihingi sa Diyos, may mga tao na hinihingi nila na sila'y pagpalain ng Diyos. Subalit, ilan po bang Kristiyano, ilang tao ba ang humingi ng pagpapala sa Panginoon na matapos pagpalain ng Diyos ay nakalimot sa Panginoon? Yun. Napakarami po. Sa ministry, Baby Rins, ang dami sila Opo. Yung hingi tayo ng blessing, Lord, ganito. Parang kwento po yan, sir, nung isang pastor. Na meron daw Kristiyano, sir, humingi daw ng itik. Una, binigyan siya ni Lord ng 2 itik.
Oh, kung binigyan siya ng itik, ang sigla-sigla niya, simba siya, siyempre. Kung katagalan, yung itik, nanginganak na, dumadami na. Di na siya nakapagsisimba. Ang prayer niya, Lord, sorry po kasi yung itik po kasi na binigay niyo ng anak. Oh, di na siya maka-attend sa church kasi babantay na siya ng itik. Dumami yung itik. Wala na. Nawala hanggang sa wala na, even sa prayer kasi nakatingin na siya doon sa dami ng itik. Minsan yung paghingi po natin ng pagpapala sa Panginoon, walang masama sa paghingi ng pagpapala. Pero wag naman po nating kalimutan ang Diyos na nagbibigay po sa atin ng gayong mga bagay. In Psalms chapter 91 verse 15, pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Minsan pong nangyari sa bansang Israel, sa panahon ni Prophet Elijah, ni King Ahab, ni Haring Akab, ang Israel po ay nagkaroon ng tinatawag nating tagtuyo. Actually, yung issue sir ng El Nino, hindi lang yan ngayon No, hindi lang yan ngayon kasi kahit sa Bible, ang Israel nagkaroon po sa panahon ni Prophet Elias, ni Propeta Elias, ng 3 years of drought. 3 taon na wala talagang walang ulan. Okay? Walang ulan. Ang lupa talagang tigang. At even sir sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah, sabi ng Biblia, for how many years nang walang ulan kaya yung lupa ay tigang pero ang tao ay nagsasawalang bahala. Now, gusto ko po ibahagi na in 3 years na walang ulan, sa panahon ni Prophet Elijah sa bansang Israel, wala talagang ulan in 3 years. Siya'y umakyat sa bundok, lumuhod at nanalangin. At dahil sa panalangin ng isang taong matuwid, sabi ng Biblia, dumating ang ulan at muling nanagana ang mga lupain ng Israel. Now, ito po ang nais kong ibahagi sa inyo. Yung akin po sinasabi, yung saklat po ng meron pong konklusyon sa bagay na yan o bahagi sa mensahe patungkol kay Prophet Elijah, ang Santiago. Okay? Sa aklat ng Santiago, chapter 5, okay, verse 17 and 18. Okay. hanggang 18. Yes, sir. Santiago chapter 5, verse 17 hanggang 18. Alright. Ito yung sinasabi po sa salin natin. Katulad ni Propeta Elias, tao rin siya tulad namin. Mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan ng 3.5 taon. 18. At nang nanalangin siya para umulan, bumuhos ang ulan at namunga ang mga pananim. Ay, ito yun. Sinasabi. Amen. So 3 years and 6 months, 3 taon at kalahati. Okay? Na walang ulan ang bansang Israel. Subalit yung isang propeta, although Prophet Elijah is a prophet. Okay? Actually po, si Prophet Elijah was called as the prophet of fire. No? Now, gusto ko pong ibahagi at i-remind po sa atin na si Prophet Elijah ay katulad din po natin, sabi ng Biblia. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim. Ginamit po ang salitang mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan. Okay? Sa Biblia nagsasabi na ang cause of kawalan ng rain that time ay panalangin din po ni Elias. Nanalangin siya sa God, kay Lord, na sabi niya na walang papatak sa Israel. Kasi at that time, ang Israel ay nagpakasama. Nag-serve sila sa mga Diyosan. Tumalikod sila sa Panginoon. Ayaw na nilang makinig sa sinasabi ng propeta at yung mga paalala. Si Elias ay taong tulad din natin, mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. This is how faith. Ganito po yung pananampalataya na kapag ikaw ay nanalangin talaga ng buong-buo sa puso mo na ang isang bagay ay mangyayari, ipagkakaloob na po sa atin. In prayer, we must to be positive.
Okay? In prayer, we must know first kung ano po yung mga bagay na dapat nating panghawakan. Ano ba ang dapat nating panghawakan sa ating mga panalangin? Panghawakan natin ang Diyos na tumutugon sa dalangin ng kanyang mga anak. Ang Diyos ay tumutugon, okay, sa pagtawag ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Okay, nais ko pong basahin ang Isaiah at ibahagi sa inyo Isaiah chapter 58 verse 9. Okay? That sabi po rito, you shall call on and the Lord will answer. Okay? Isaiah 58 verse 9. 9. Yes, sir. Okay, ito yung sinasabi sa salin po natin. At kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Kung titigilan niyo ang pang-aaki, ang pagbibintang ng kasinungalingan, ang pagsasalita ng masama. Amen. Ito yun. Verse na to. Okay? Sabi po ng verse 9, sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Oh, praise the Lord. Kaya lang sa sabi May ko condition eh. Oo. At yung kondisyon, pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masasamang salita ay iiwasan. Ayan. Ano pong ibig sabihin nito? Si Lord, diringgin niya ang ating mga panalangin. Ang sabi niya, at agad na ito'y pagkakalob sa atin kung tayo daw ay tumatawag sa Kanya na may malinis na puso at buhay. Okay? Napakasimple lamang po, sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad kung titigilan ninyo ang alipin at pasuway sa akin. Masamang salitain ninyo. Basta po ulit sa inyong salin. Ito yung Isaiah 58:9 sa talin po natin. Apo, verse Okay. 9. At kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Kung titigilan na ninyo ang pang-aapi, ang pambibintang ng kasinungalingan, ang pagsasalita ng masama. 4. Amen. Pakinggan po natin mga kapatid sa salita ng Diyos. Tutugunin daw ni Lord ang ating mga panalangin. Kung titigilan na natin ang mga pinagawa na paninira sa kapwa. Iwasan ang mga panalangin. Mga kapatid sa Panginoon, minsan ang dahilan kung bakit hindi rin ng Diyos marinig o hindi natin makamit ang katugunan ng ating mga panalangin dahil sa kondisyon ng ating puso, sa kondisyon ng ating pong mga buhay. Sa kalagayan natin. Kasi po ang Lord, ang tinitingnan niya, hindi yung sinasabi ng ating bibig. Ang tinitingnan ng Lord, ang laman ng ating mga puso. Isaiah chapter 65 verse 24, Sir Bong. 65:24, no? Yes po. Sinasabi sa Isaiah verse 65, 65, 24. verse 65:24. Yung sinasabi, bago pa sila manalangin, o habang sila ay nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Amen. Magandang verse na. Okay? Ang Isaiah chapter 65 verse 24, it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. Sabi po rito, ang dalangin nila kahit di pa tapos, ay akin ang diringgin. Ibibigay ko na yaong kanilang hinihiling. Sir Bang, ito po yung napaka-positibo sa bagay na sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ngayon. Kung tama ang puso natin na humihingi sa Panginoon ng isang bagay, ang dalangin daw po natin, kahit hindi pa tapos yung ating panalangin,
tutugunin na ng Diyos ang ating mga kahilingan. Mga kapatid sa Panginoon, be positive in prayer. Have faith in Christ, in God. Magkaroon tayo ng pananampalatayang malinaw sa Kanya. Walang doubt. No? Sa mga nakaraang preaching ko po, nasabi ko na doubt is the opposite of faith. Ang kabaliktaran ho ng pananampalataya ay ang pag-aalinlangan at huwag kang aasa ng anumang bagay buhat sa Diyos, buhat sa Panginoon. Huwag daw tayong umasa ng mga bagay na tatanggapin natin kay Lord ayon sa James chapter 1 verse 7 and 8 kung tayo ay pabago-bago ang isip. Ang nais ng Diyos sa mga taong humihingi sa Kanya ay magtiwala at manalig at hindi nagdadalawang isip o nag-aalinlangan. Mga kapatid kay Kristo Jesus, sa oras po na ito, ano ba ang ating mga kalagayan sa buhay? Ano po ba ang mga panalangin natin na minsang pinagdudahan natin ang Diyos? Pinagdudahan natin ang ating pananampalataya. Ilang beses ba tayo nanalangin, tinawanan tayo ng pag-asa? Ang Panginoon ay natulong at alam na kung kailan tayo tutugunin sa ating mga kahilingan. Alam ng Diyos kung ano ang karapat-dapat at alam ng Diyos kung ano po yung kanyang kalooban sa atin. At salamat po sa Panginoon. Hindi na po nasa panalangin, alam nyo, hindi natin kinakailangang magbayad. Magbabayad ako ng ganitong halaga para lang matugunan, para lang ako magkaroon ng katugunan sa panalangin ko. No. Prayer is free. Libre yan. Opo, at ang katugunan ng Diyos, ibinibigay niya sa atin ng walang bayad. Dahil ang katugunan ng Diyos sa buhay natin ay pagpapala. Sir Bong, salamat sa Panginoon kasi po, yung mga ipinapanalangin po namin ng mga pamilya, and this is, hallelujah, napakabuti po ng Panginoon yung mga pamilya na sasakupan po ng church, na nasa quarantine facilities, na lagi pong ipinapanalangin dito sa Alpha and Omega at nung mga nakaraang gabi ay pinagpipray din po nila nanay, nila Ate Melody, praise the Lord, sila pong lahat kahapon ng hapon ay nakalaya na. Amen. Purihin ng Diyos, negatibo na po silang lahat, yung mga pamilya nila, mga anak nila, negatibo na at ngayon po ay kasama na namin sila dito sa barangay namin. Although ongoing pa rin po yung contact tracing dito, subalit yung desire ng aking puso na hilingin sa Lord yung kagalingan ng marami na magnegatibo sila. Yung 3 pamilya po na naroon sa quarantine facilities, nandito na po sila at kasama po namin. Actually nakakalangkot nga sir kasi yung isang kapatiran, yung family niya, sila ho yung namatayan. Nandun sila sa quarantine facilities, yung father niya namatay. Okay. Napakahirap na sitwasyon. Talaga naman. So, nag-request ng agarang anti-gene. Nung ma-anti-gene po sila, nag-negatibo, pinauwi po sila sa kabutihan ng Panginoon. Ito po yung bunga ng mga panalangin at pagtitiwala sa Panginoon. Napakabuti po ng Lord sa buhay ng bawat isa. Now, babalikan ko po, ang panalangin daw natin kahit hindi pa tapos, kung bukal sa puso at malinis tayong humihingi sa Panginoon ng mga bagay-bagay. Hallelujah, purihin ng Diyos. Tutugunin niya po tayo sa atin pong mga pangangailangan. John chapter 15 verse 7. John chapter 15 verse 7. Sa natin yung aklat ng 1. 1:15. 15:7, Pastor na. Yes, sir. Ito sinasabi, kung manatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin nyo. Amen. Napakagandang verse ito. Copy-paste na. Mabasa nyo. Amen. So, yung assurance, Sir Bong, yung assurance sobrang sobra. No? 1,000% po yung assurance na binigay ng Lord. If you abide in me, kung mananatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo sa panalangin ang lahat ng inyong mga kahilingan at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Purihin po ang Diyos. Sobra, grabe ang Panginoon. Ano?
Ang inihingi po ng Panginoon sa atin ng mga tumatawag at tumadalangin sa Kanya, let us abide in Him. Manatili tayo sa Kanya at manatili sa ating mga puso ang Kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon. In this word of God, in John chapter 15, verse 7, ito po'y dapat nating panghawakan. Sa panalangin, pwede mong sabihin kay Lord, Lord, sabi mo sa amin, kung manatili kami sa iyo at manatili sa amin ang iyong mga salita, kapag humingi kami sa iyo, ipagkakaloob mo sa amin. Amen. Kaya napapansin So, natin positive minsan yung kasi, sinabi, Pastor, sir. sa mga nananalangin, minsan sabihin, ay, binibigay ni Lord yung panalangin ko. Ayoko na. Mga ganun, di ba? Sila, Yes. Yes, sir. nangyayari yun. Totoo yun. In real life. Ganun talaga. Kahit anong, Yung patience, anong wala. luhod daw niya, anong dasal niya, wala talaga. Doon tayo minsan napapagsa. Ang napapansin na natin pag ganun kasi, na Baby Gabino na Ima watching us. Pagka ganun kasi, huwag tayong magmadali. Alam naman natin, si Lord, inihahanda lang niya yung gusto kasi natin kung ano yung hilingin natin, yung brand new na cellphone, bagong-bago, yung touch and ano yun, yung basta bagong cellphone, yung height sa pinaka. Minsan kasi, yun ang gusto natin mangyari. Binigay ng Panginoon sa atin. Hindi yung talagang anong dasal mo na gusto mo mangyari, yun talaga, masura ang tunay. Diba? Yun ang tanda natin, mas alam ni Lord ang kailangan natin. Yes po. Hindi lang doon sa kagustuhan mo. Yun ang gusto mo eh. Sa'yo lang yun eh. Luho mo lang yun. Hindi yun talaga para sa'yo. Mas sobra-sobra pag si Lord magbigay ng blessing sa'yo. Nangyayari na sa akin, nangyayari sa iyo, nangyayari sa iba, nangyayari sa mga malaam natin, mga prayer warrior, yun. Yun ang pasalamatan natin. Yun ang tingnan natin. Hindi yung side lang natin lagi. Grabe naman kayo. Unfair naman yun. Amen. Amen. Diba kahit nga ulan lang hilingin mo sa tanim, Pastor eh. Hindi lahat. Ganun, daming taong ganun. Lord, bigyan mo kami ng ulan. Sus, binigyan ng ulan ng 2 araw, bumaha pa. May sobra-sobra pa na pwede ka mag-ipon tapos magreklamo pa. Ano ba to, Lord? Sobra namang ulan ito. Humingi ka eh. Yes. May mga, totoo yung sinasabi mo, sir. May mga nagpipray na gusto nila yung hindi mainipin. ba kontento, mainip. Gusto nila praise sila ngayon. Agad-agad. Oo. Kurado. Agad-agad. Hindi na, ayaw na antayin yung tamang time ni Lord. May proseso si Lord yan. Baka bigyan kita ng phone. Ang babae lang ito. Baka bigyan ka ng cellphone. Iba namang gamit ito. Games ka lang ng ML mo. Ano yan? Diba? Tapos bibigyan kita ng cellphone. Amen. Tapos pag marami ka nang na-download na mga apps ng games dyan, kada game over mo, magmura ka IPI. Diba? May pasipa-sipa ka pa, hindi ka naman utusan. Siyempre, hindi talaga yan. Yes. Ganon. Totoo yan, sir. Ganon lang yan. Kaya, sarili mo na. Reflect muna natin sa sarili, karapat-dapat ba ito? Mga ganun ba? Alam naman ni Lord pang kailangan ng bawat isa sa atin. Ganun lang yun. Di ba, Nanay Lydia? Baby Rins Ipis na nasa YouTube. Salamat. Sige, Pastor. Amen. So praise the Lord. Totoo po yung sinabi ni Sir Bong. Pagdating po sa mga panalangin, be patient po. Huwag tayong pinag-pray mo ngayon, kapag-pray mo na lang, maya-maya nag-give up ka na. No, wala, hindi ganoon. Ang heart natin dapat ganun siya ka-passionate pagdating po sa prayer. Na Lord, hindi ako titigil habang di mo pinagkakalob sa akin yung isang bagay. May mga ganung bagay po na itinuturo sa atin ng Biblia, no, na kung saan sa atin po paglapit at paghingi sa Panginoon ng maraming bagay. Una, panghawakan natin ang pangako ng kanyang mga salita. Sa John chapter 15 verse 7, kung manatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang lahat ng inyong kahilingan at ito'y pagkakaloob sa inyo. Ang Mark chapter 11:24, be positive. Maging positibo tayo. Magtapos mong nalig ka na iyong tatanggap na natin. Subalit wag po tayong aasang may tatanggapin. Kung matapos nating hingin sa Panginoon isang bagay, tayo sa ating ang pagdududa natin sa ating pananampalataya
ay pagdududa rin po natin sa Diyos. Nawa po ay katulad tayo ng mga taong nauna sa atin sa pananampalataya. Katulad po ni Elijah. Nag-pray siya na wag uulan. Isang tao lang nanalangin. Lord, pastor, iba yun prophet yun, hindi po. Sabi ng Biblia, si Elias ay taong katulad din natin. Okay? Katulad din natin, ang meron lamang po siya is pananampalataya. Okay? Sa minsan, nag-pray siya na walang ulang papatak sa bansang Israel at ang buong bansa nga po ay hindi inulan ng 3 taon at 6 na buwan. 3.5 years na walang ulan. Subalit, nang umakyat sa isang bundok, ang propetang ito, lumuhod siya sa harap ng Panginoon. Doon sa bundok na yon, lumuhod siya sa Diyos. Siya'y nagpatira pa. At sa kanyang pagpapatira pa, hiniling niya na ibigay ng Diyos ang patak ng ulan. Ipinagkaloob ang ulan sa tamang panahon. Sa anong ang dahilan? Dahil sa panalangin lamang po ng isang tao. Panalangin ng isang taong matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Yun. Yan, tandaan natin Purihin po ang Panginoon. Manalangin tayo kung tayo ay matuwid, kung bakit hindi nasagot yung ating panalangin. Tanungin natin sa sarili, tama ba itong aking panalangin? Matuwid ba ako, Lord? Pag hindi, tama mo ako. Ganun lang. Amen, amen. Praise the Lord. Totoo yun, Sir Bob. Apurado ka manalangin, hindi mo nga muna tiningnan sarili mo kung ano ka eh. Ganon yun na. Hindi natin kayo pinapatamaan, pinapagalitan. Ayun lang yung mga formula kasi na kailangan. Kay Sir Bong, Sir Bong, ito po, meron sinasabi na napakaganda. Ang 1 Timothy chapter 2, verse 8. 1 Timothy Ayan. 2:8. Okay. Tingnan natin. 1 Timothy 2, verse 8. May lang may mga prayer request dyan. Bigyan natin yan maya-maya ng konti. Salamat ha, Baby Rins. Sino po ba may mga prayer request? Marilu Kabuga. Sige mamaya, bigyan natin yan. Bago tayo mag-closing. Sige lang, kahit late yung iba, mag-private message. Sinasama naman na, nagre-review kami after ng program. Kaya hindi natin masagot-sagot agad yung ibang mga concern nyo. Sige lang. Marami kasi. Ito yung sinasabi sa salin po natin. 2 Timothy 2:8, Pastor, no? Tama? Yes, sir. 2 Timothy 2:8 tayo, mga kapamilya, na mababasa nyo na rin dyan sa wall po natin. Gusto kong sa lahat ng pagtitipon-tipon ay manalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban na sa pagtaas nila ng kamay sa panalangin ay walang galit o pakikipagtalo. Yun. So dito sa aking science book, sa 1 Timothy chapter 2, verse 8, hindi po ang mga lalaki sa lahat ng dako ay manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Now, gusto ko lang pong i-share at ibahagi na yung kondisyon ng puso natin na mananalangin. Wala ka bang galit? Yung pananalangin mo, malaya ba yung kalooban? Yung bang paghingi natin sa Diyos, bukal sa ating puso at pananampalataya? Okay. Dito po ako magtatapos sa aklat po ng Santiago chapter 4 verse 3. Santiago tayo. Buksan natin. Santiago chapter 4 verse 3. Okay. Yes, sir. Sinasabi po sa salin natin. At kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. Hala, ito yata yung example ko kanina kahit sa cellphone lang eh. Ayan, napakalinaw Amen. yan. So kanina sir, yung sample mo kanina, yung insight yung kanina, ito na yun. Eh. Oo. Na kaya hindi natin makamit yung katugunan sa ating mga panalangin kasi nga yung motibo daw ng puso natin, yung layunin, mali. Baka gusto mo lang na magandang cellphone kasi gusto mo rin mainggit sa mga kaibigan mo, maganda din ang cellphone. Ha?
Totoo Hindi tayo po yan, sir. makontento sa kung ano Totoo yan. meron na tayo. Pwede namang i-wifi yan. Gusto mo lang talaga magyabang sa sarili mo na big time ka. Sabi rito, humingi kayo upang gamitin sa kalayawan. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap sapagkat masama ang inyong mga layunin o motibo. Gusto mo lang Okay, so magka-cellphone. napaka-importante po talaga Han, yung motive ko. Bigyan mo nga ba? Bigyan ko ng Opo. cellphone. Tapos mag-pray-pray kayo kung nangyari na ibili mo ng cellphone, yung pala para pagyabang mo doon. Hindi kayo, bigay mo sa kabit mo. Masamang motibo. Amen. Daming kasi na pwede sa Opo, masamang yes. motibo. Dami kami pwedeng gawin. Merong isang sa 18 years ko na paglilingkod sa ministry, sir, may mga tao na ang lagi nilang pagka kami kasama, ang lagi nilang sinasabi sa akin, Pastor, ipag-pray mo kami na pagpalain gawin ng Panginoon. Siyempre, bilang pastor, pagpe-pray ko sila. Pero nung sila yung mga pinagpala Hindi na na ng Panginoon, ang unang-unang nangyari, di na nakaalala sa Panginoon, nawala na sila sa paglilingkod, naging abala na. Oo. At ito masama, sir. Yung mga bagay na naging dahilan para mawala sila sa Panginoon, ay nawala. Wala. May hangganan yan. Oo. Ngayon, masaya ka. Kaya nga po, Kasi may sa Panginoon, magandang bahay ka, may magandang sasakyan ka. Marami kang peras na yun. yes. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo. Buhay mo. Yung sa lahat, wala kang bigay. It's time. Pare-pareho lang yan. Ano isipin natin? Amen. So, sa atin po bilang mga tao, napaka-importante talaga na kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, huwag po tayo mag-alinlangan at higit sa lahat, panghawakan natin yung pangako ng Diyos na kung tayo ay tatawag sa Kanya, kahit daw nga sir yung mga pasabi ng Biblia, kung tatawag tayo sa Kanya, Jeremiah 33 verse 3, tutugunin niya tayo, unawa niya sa atin ang mga bagay na mahiwaga na hindi natin maunawaan. This is how yung faith natin ma-motivate. I-motivate natin po ng maayos. I-motivate natin ang ating pananampalataya na karating ang sinasabi ng ating mga puso sa harapan ng Diyos. Ang minsan po ay pinapili ng Diyos si Haring Solomon. Kung sabay bibigyan ng Lord ng kayamanan, hindi po kayamanan ang pinili ni Haring Solomon. Sa halip sinabi niya kay Yahweh, sabi niya, Yahweh, yamang ako ay ginawa mong batang hari sa sambayan ng ito ng Israel. Bigyan mo ako ng karunungan. Natulong Diyos. At alam niyo po, ang hiling ng katalinuhan ni Solomon ay pinagkaloob sa kanya. Bigay po sa kanya ang hiling ng karunungan. At yung kayamanan na hindi ko nahihingi ay ibinigay sa kanya. At sabi nga po ng Biblia at sa mga pag-aaral ngayon, still na ang kayamanan ni Solomon sa history ay walang nakatalo o walang nakahigit hanggang sa kasaysayan na natili siyang pinakamayamang tao at hari sa buong mundo. Ano po ang dahilan? Dahil siya ba'y mayaman? Hindi po. Kundi dahil natuwa sa kanya at nalugod sa kanya ang Diyos. Marami pong salamat at stay in faith po tayo. Stay in Christ and let the word of God abide in us. Sabi po ng John chapter 15 verse 7, at ang lahat ng ating mga kahilingan ay ipagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa lahat po ng mga kababayan natin all around the Philippines, from Luzon, Visayas at Mindanao, sa tanang mga kaigsuunan. Maraming salamat, daghang mga pagsulay, mga igsoon, maraming mga pagsubok. Subalit kinakailangan nating maging matatag at kailangan po natin na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Ang Diyos ang nakababatid at higit sa lahat, alam ng Panginoon yung mga bagay na the best po para sa atin. Kung tayo ay mananalangin tayo at tumawag sa Panginoon ng may pananampalataya at pagtiwala ng walang kahalong pag-aalinlangan. Kung ikaw ay may karamdaman, ang Diyos ang magpapagaling sa iyo.
Kung ikaw ay may problema sa relasyon sa loob ng tahanan, manalangin ka. Aayusin po yan ng Panginoon. Marami pong salamat at stay tuned po kayo sa Alpha and Omega at sa lahat po ng mga speakers pa sa aming mga kasama, sa Pastor Jefferson, Pastor Renato at sa lahat po kay Ate Emma, na siya pong mga speakers ng Alpha and Omega, mga anak ng Panginoon at malingkod ng Diyos sa gawain ito. Subaybayan niyo po kaming palagi at ang Diyos po ang magpapala sa atin. Ang inyo pong pagsusubaybay sa amin ay hindi po aming karangalan. Karangalan po ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay po sa programang ito sa pangunguna po ni Sir Bong at marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sige sir, mag-pray po tayo. Okay. Tapos na tayo sir. Sana Alexander Kabanglan, Pastor Suyo, sa COVID. Then, Alexander Kabanglan, yung pangalan. Then, para kay Baby Rins, Okay sir, pakiulit sir kasi po, choppy. okay. Choppy. Alexander Kabanglan. Ayan, okay na, malinaw na. Alexander Kabanglan, fast recovery from COVID. Kabanglan. Yes. And Baby Rins, trabaho. Makakita ng trabaho. Okay, Yes. yan lang dalawa. Okay, Pastor. Di ba? Okay. Yung isa sir, Baby Rins. fast recovery sa COVID, tapos yung isa Kay Baby Rins is trabaho. makahanap ng trabaho. sa trabaho. Anong pangalan Baby sir? Rins Ipis, yung nasa YouTube natin. Baby Yes. Rins, yes sir. Dalawa. Okay, Yes. sige, Pastor. Yes, amen. Sige po, kapatid na Alexander, kayo po yung aming pagpipray at kay Baby Rins po, kayo po yung aming ipapanalangin sa Panginoon. Hallelujah, sige po tayo manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po. Sa oras na ito, narito po kami, inilalapit po namin si Alexander Kabanglan, Panginoon. Lord Jesus, we pray for his recovery, fast recovery against COVID. Right now, in Jesus' name, we cancel the spirit and the curse of virus in his body. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, we also pray sa amin pong kapatid kay Baby Rins, Panginoon, na makakita po ng trabaho. Ikaw ang magbigay at magkaloob sa kanya ng maayos na trabaho, Panginoon. Hallelujah. At nang sa ganon ay meron siyang mapagkakitaan sa gitna at panahon na ito ng crisis. Lord, we worship you and we adore you. Salamat po sa kabutihan ninyo. Lord, narito po kami na mga lingkod at mga manggagawa mo sa Alpha and Omega. We continue, Lord Jesus, to commit our life, our time, Lord Jesus, our love, Lord, in this ministry, na magpapatuloy kami in spite of maraming challenges, but Lord, we still still believe that you are God, Lord Jesus. We still know na ikaw ang Diyos na buhay, dakila, na gumagawa sa amin pong kalagitnaan. And Lord, we pray sa amin pong mga buhay, even kay Sir Bong, kay Nanay Lydia, kay Nanay Fe, hallelujah, kay Ate Emma, kay Sister Melody, Panginoon, kay Nanay Elsa, hallelujah, kay Sister Bien, at sa marami pa naming mga kasama, kay Brother Tuto, Panginoon. So thank you, Jesus, Lord. At sa buhay po ng aming mga kamanggagawa, Pastor Jefferson Kimson, Panginoon, ay kay Pastor Renato Barquez, at kay Pastor Algers, Lord Jesus, ang dalangin ko ng kapangyarihan ng banal na Espiritu will continue to flow in the anointing of the Holy Spirit, Lord Jesus, will continue to manifest, Lord, na magsasalita kami with the anointing and the power of the Holy Spirit. Salamat po sa lahat ng mga may karamdaman. O Diyos, ikaw ang magpapalakas, ikaw ang magbabangon, ikaw ang magpapagaling in Jesus' name. And this week, Lord, right now, I claim the victory of Alpha and Omega sa kanyang ministry. Sa loob ng isang linggo, Lord, signs, wonders, and miracles will be demonstrated in this ministry. Hallelujah. Enlarge the cost and the territory of this church, of this ministry, Lord Jesus, of Alpha and Omega. Enlarge, Lord Jesus, our cost. Keep this ministry from all evil desire, Lord Jesus. And Lord, we pray that bless this ministry, Lord Jesus, and protect this ministry. Hallelujah. With the armor of the Holy Spirit. Salamat po sa kabutihan at kadaklaan. In Jesus' name, amen. Pastor, thank you so much. Ito
Ang Alpha and Omega Radio Online, naghahatid sa inyo ng mga magagandang balita at mga salita ng Diyos. Alpha and Omega Radio Online, kasama ng inyong mga prayer warriors, evangelists, man of God and woman of God. Alpha and Omega Radio Online. To know Jesus and make Him known. Ika nga sa pahayag 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Alpha and Omega Radio Online.